Kamusta po muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong, para po magkomento po sa inyo mga katambay. Ito po, komentuhan po natin itong isang interview po. At nagbabalik na naman po at yaw-yaw na naman po ng yaw-yaw mga katambay. Yaw-yaw naman yaw-yaw, si Boy Dugo mga katambay. Sumasaw-saw na naman po. At syempre po, malapit na po ang politika, malapit na po ang halalan, kailangan po magpasikat. Syempre po, ang tanong ni Kamanon, ano po ang nagawa nito sa ating bansa? Ano po ang masasabi nating legasya nito? Maliban po sa dugo na donasyon, nating dugo sa Red Cross na binebenta pa, pinagbibili pa ang donasyong dugo, pinagkakakitaan pa mga katambay. Ito pakinggan po natin ang kanyang sinasabing pagdating kay Sara Duterte, ay isa raw daw, ay yung attitude daw po ay napaka-arugante. Napaka-arugante raw po ng ating Vice President, mga katambay. Nagpapakilala na naman ang isang sinasabing si Boy Dugo. Pakinggan po natin. The attitude of the Vice President doon po sa House Congressional Budget hearing. What do you think of that? Sa tingin ko, that was most unfortunate. It shows wala siya natutuhan sa law school, yung separation of powers. It shows na may tinatago siya, ayaw niyang pakita yung usang ginastos, yung transparency, which is very basic. Pangatlo, it shows that wala siya talagang respeto sa mga congressmen and to our office. Can you imagine now, di ba dyan na-realize sa magpipresent ng budget niya ay si Congresswoman yung chairperson, no? Kimbo, no? At kung wala siyang sagot doon, wala rin isasagot si Congresswoman Kimbo, and the possibility that her budget would not be approved and she will get a 1 peso budget, well, that's going to happen. But she doesn't care. I think she's playing a bigger game of political, exploitation. Parang pinapalabas niya na martir siya, nag-iisa siya, nilalabanan niya ito mga to, but she went about it the wrong way. Her attitude was very insulting, very arrogant, para bang exempted siya that she's above the law, that all other people in the government, they will do the job to respect the power of the purse by Congress to make sure that the money that is being given to all the departments can be explained. Siya, exempted siya. And so, hindi naman po exempted. Narinig na po natin. Huwag na po natin habaan at baka sumikat na naman, mga katambay. Si Boy Dugo. Napaka-arrogant daw po ng isang Vice President. Dito po sa nangyaring hearing po ng kanyang 2025 ng Office of the Vice President sa Kamara. Talaga magiging arrogant kahit naman si Kamanong Yung usapin po, 2025, yun po yung dadaluhan niya ron. Mga katambay, yung 2025 national budget ng Office of the Vice President. Ano po ang nakikita ni Kamanong na talagang magiging arrogante ang isang Vice President doon? Unang-una, yung nagtatanong sa'yo, isang congressman, ay isang convicted ng child abuse. Nagugulat lang po tayo. Isa pong magaling na abogado rin po yata ito. Abogado po ito si Dick Boy Dugo Gordon. Di umano, si Boy Dugo. Di po ba yung sinasabi nga natin, yung Red Cross. Siya po ang namumuno ron. Panay po tayo donate ng dugo. Pero sa kabila nun, di umano, nabebenta po yata yung dugo at pinagkakapirahan pa yata. Mga katambay, komento ni Kamano. Balik po natin dito. Isa pong abogado to, pero hindi rin niya kinwestiyon. Yung isa nagtatanong doon, si Franz Castro ng Makabayan Black, convicted ng child abuse. Nahatulan na ng korte, pero nahandong pa. Hindi po ba kahiya-hiya yun? Ikaw na mismong convicted ang nagtatanong doon sa mga question, tapos dinadala mo rin yung issue na 2022 confidential fund. Samantalang yung usapin doon 2025. 3 taon na. At yung issue na yon, sinagot niya na lahat yon. Nasa COA na yon. At yung sinasabi naman ng COA ay hindi pa sasabihin na yun ay naging overspending o nakurap yung pera. Kasi hindi pa tapos yung proseso ng COA at ng Office of the Vice President at dinala rin nila ang usapin sa Korte Suprema na. Sa Korte Suprema na. Nasa Korte Suprema na ang usapin.
Kaya hindi mo na dapat pag-usapan sa Kamara. Dahil lahat na naisubmit na ng Office of the Vice President yung mga kinwestiyon nyo na dinala nyo sa Korte Suprema. Hintayin nyo na lang yung sasabihin ng Korte Suprema. Kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, doon yung bakbakan ng Vice President. Hindi po tayo kahihiya dahil magkakaiba po tayo ng sangay ng gobyerno, mga katambay. Iba po trabaho nyo sa trabaho ng Korte Suprema. At pagkausapin po ay nasa Korte Suprema na, hindi na po basta-basta pwede pag-usapan yan. At ang nakapagtataka, tanging confidential fund lang din ng Pangulo ang inyong kinakalkal. Mga congressman, at hiyang-hiya rin tayo dito kay Dick Gordon, mga katambay, dating senador. Galit na galit siya, yung budget daw. Dapat sabihin at pag-usapan at very arrogant daw ang ating Vice President sa Kamara. Ang tanong, hindi ba arrogante rin at hindi ginagalang ang isang Vice President? Nakita niyo po ba ginalang ang Vice President doon ng mga congressman na kumukuha lang ng maliit na boto sa kanilang distrito? Ikumpara mo sa isang Vice President na mahigit 32 million. Mas mahigit pa ang nakuhang boto sa Pangulo ng Pilipinas, mga katambay. Pero ang ginagawa po nilang pagtingin at pagtanggap at pagtatanong sa isang Vice President ay inaakusahan na nilang isang korap at isang magnanakaw. Di po ba? Samantalang yung opisina mismo ng Kamara na sinasabi pong worst at pinakaratin at pinakabulok na konstitusyon, yan po'y pinatunayan ni dating Pangulong Duterte at ni Sasso Trugandos. Hinahamon pa nga yan na open the book. Mag-open tayo ng libro. Magbukasan tayo ng libro. Kasama ka na ron, Dick. Dating senador, dapat buksan mo rin ang libro mo dahil matagal ka rin naging senador. Sana napunta rin po ang budget nyo. Ang inyong mga extraordinary. Di po ba? Ang mga pondo nyo. At kayo rin po, meron din po kayong confidential fund. Ayon po yan, kisas. Meron din po kayong confidential fund, mga congressman at mga senador. Nasaan po ang inyong confidential fund? Ano po ang pinaggamitan nyo ron? Kayo po ba ay nagpasa ng mga resibo sa COA? Ang inyong mga budget, ang inyong mga extraordinary. Saka, paano po ang Vice President? Marunong sa batas yan. Di po ba? Marunong sa batas. At alam ng Vice President, yung kanyang pagpunta ron, pinupolitika siya. Di po ba? Ginagawan siya ng issue at demolition job. Alam po ng Vice President yan. Nakikita po ng Vice President yan. Tanging opisina lang niya ang sinisingle out sa confidential fund. Alam na ng Vice President yan. Bakit ako lang ang dinidikdik nyo? Samantalang ang ating Pangulo, may confidential fund na tumataginting hindi bababa sa 4 billion. Isang taon, 4 billion hindi bababa. At ang Senate President ay may confidential din. Bakit hindi nyo gisahin? At hanapan ng mga resibo. Ang Senate President meron din. Ang Speaker of the House. At pati mismo yung mga nagtatanong sa Kongreso, mga representative, mga congressman, may confidential fund din po yan. Ano sa tingin nyo, Senator Dick, dating senador? Malilinis po lahat yan? Sila lang po ang sinasabing exempted sa pera ng bayan? Ganun po ba? Ang isang Vice President lang, nakikitaan natin, na hindi pa nahatulan at wala pang desisyon ang Supreme Court diyan sa sinasabing confidential fund na yan ng 2022. Pero kayo, may conclusion na kayo na ito hindi nagamit sa tama. Di ba? Tapos ang isang gigil na gigil ay ang grupo ng Makabayan Black na panay kinu-question. Yung isa ro, yung sinasabing si Raul Manuel, na napatunayan ng Vice President na siya ay sumusuporta sa mga kaliwang grupo, lalo sa NPA. Dahil nagamit ng ating Vice President yung kanya confidential fund. Kaya alam niya ang mga karakas ng mga congressman, lalo na si Raul Manuel, si Franz Castro, at si Brosas. Alam ng Vice President ang mga karakas niyan. At kilala na sila ng Vice President, yung mga yan. At yung isa, convicted na nga. Convicted na isa. Pag naging presidente ang Vice President, malalaman at mabubunyag na talaga ang tunay na kulay at tunay na pagkatao. Lahat ng mga congressman. Dahil mismo, alam na ng Vice President
ang karakas ng mga congressman, lalo sa paggamit ng pera. Sa paggamit ng pera, mga congressman kasama ang senador, di umano, ay talagang sobra-sobra sila pagdating sa paggamit na hindi man lang nakikita ng mga Pilipino at hindi na i-audit ng mga Pilipino at hindi rin sila nakukuha ng mga resibo ng mga Pilipino. Ganun po sila ka-special sa ating bansa. Tapos, isang vice president ang kanilang gigisahin dahil nga ayaw na nila, lalo si Dick Gordon, ayaw na nilang maging presidente ang Duterte kasi sila ang malilintikan. Hindi na nila magagawa yung ginagawa nila ngayon na very, very spoiled at napaka-spoiled nila sa pondo ng bansa. Di ba? Napakalalaking pera. Napaka-spoiled. You know, walang nakikitang programa. Meron man, hanggang salita lang. Puro speech. Puro papogi. Pero walang nakikitang natatapos. Meron man, natangay pa ng baha. Natangay pa ng baha. You know, maniniwala tayo kay Dick Gordon na talagang siya ay sinasabing magaling na politiko. You know, ilibre mo ang madugo sa Red Cross. Huwag ka na magpabayad. Ilibre mo yung mga donasyon. Yan ang sinasabing makakatulong at sinasabing ikaw ay makatao at makapilipino. Huwag ka na magpabayad ng dugo. Ilibre mo na yan sa mga mahihirap. Di ba? Yung Red Cross. Lalo na yung mamahal na dugo. Yung mga sinasabing mahirap hanapin ng dugo. Yung mga may type na AB ba? AB, pagka ang type mo yung mga type AB, eh talagang mahal yata yung dugo na yan at mahirap hanapin. Di ba? Eh, iba rin ang presyo yata niya sa Red Cross. Samantalang yan, karamihan niya, donation. Dinodonate. Di ba? Mag-donate tayo sa Red Cross ng kumita yata, di umano, at maibenta di umano ng Red Cross yung dugo niyong dinonate. Ganun po ba? Nakakahiya naman dito. Saka ano po ang nagawa ng isang Dick Gordon? Tanong ni Kamano. Ano ang nagawa ng isang Dick Gordon na napakatagal sa Senado na nanungkulan sa ating bansa? Ano ang nagawa ng kanyang mga pondo, budget na mga extraordinary na nakatulong po sa mga Pilipino, lalo sa mga taxpayer? Ano po? Maglatag din po kayo. Para po kayo paniwalaan ng mga Pilipino, maglatag po kayo ng inyong mga credential, mga nagawa sa Pilipino. Dapat hanapin po natin yan. Dito po sa mga darating, malapit na po halalan, isa po natin kunin sa mga credential ng mga politiko yung mga nagawa nila. At tingnan po natin, busisiin po natin ang bawat senador na tatakbo, ano ang mga nagawa nila sa Pilipino at lalong-lalo na sa taxpayer, mga katambay. Ano ang mga nagawa nila? At kailangan natin tanungin at ilatag nila sa atin yung kanilang nahawakang pondo. Magkano naging pondo ng isang senador na tatakbo sa 2025? At ganun din po ang mga representative po natin at ng mga makabayang black. Alamin din po natin sa loob ng 3 taon, magkano ang hinawakan nyo sa inyong opisina na pondo ni Juan de la Cruz. Para po malaman natin kung tama po silang gumamit ng pera natin at lalong-lalo na yung proyekto na ipagyayabang nila. Kung talagang totoo, yung proyekto na yon at tutugma sa hawak nilang pera. Sa hawak nilang pera. Di po mga tambay? Para malaman natin kung sino talaga ang korap. Kung sino talaga ang korap. Ang presidente ba? Ang vice president ba? O ang mga senador? O mga congressman? O representative ang korap? Malalaman natin. Dapat alamin natin kung sino sa apat na yan ang korap. Di po ba mga tambay? Kaya hiyang-hiya tayo kay Dick Boy Dugo, di umano ang tawag nila. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, at sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment, maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, maraming salamat, ingatan nawa, bye-bye.